Muli ay binabati ko ang lahat ng mga kapatiran sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko din ang lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng ating mga kapatid na nandito ngayon kung saan ay kasama natin sa programang ito, no? Sa paraan ng pagbati ni Jesus, makikita din natin sa Biblia, John chapter 20 verse 26, sa salitang Aramaic, Shalom alaikum, na siya ding Arabic ng Assalamu alaikum, na ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Okay? Tanaw nila, bisan gali sa pag-greetings man lang, no? Sa greetings pa lang, ay meron na tayong similarities. Diba? So, alhamdulillah, binabati ko ng Shalom alaikum, Assalamu alaikum ang lahat na nandito. Lalo na yung lahat ng ating mga opisyal, mga kagawad na kauban nato dre, ang mga membro sa barangay, ang mga purok presidents nga naa dre, o ang tanan na maigsuon nato nga naghatag gayud og oras, no, higayon nga makaabot, makaapil, participate ani nga programa. Maraming salamat sa oras na inyong ibinigay. Alhamdulillah. So tulad ng sinabi ko, napakaganda kasi kahit man lang sa pagbati, actually, naririnig natin palagi ang salitang Assalamu alaikum. Tama? Pero, pag naririnig natin Assalamu alaikum, usahay, kulbaan ta. Duh, Assalamu alaikum, muklo mani or Muslim mani. For some to the extent they say, muklo mani. Diba? So, wala sila masayod nga, ang word nga Assalamu alaikum, dili rana siya greetings nga iyara sa mga Muslim. Unta, kung nag-follow ta sa tudlo sa mga propeta, makita nato nga ang pagbati na Assalamu alaikum, kana di ay ang pagbati sa mga propeta. Nga hasta si Jesus, nag-ingon po siya, pareho nga pag-greet, ngingon siya, Shalom alaikum, ang kalinaw maanaa kaninyo. Okay? Shalom means peace. Alaikum means sa inyo. Kaya ang Arabic o ang Aramaic kay medyo magduol man na nga istorya or language, no? Arabic, Hebreo, Aramaic, gi-consider na nga, gitawag na Semitic language. Ha? Mga sister languages na siya. Okay? So mao na nga, murag duol kayo ang paglitok og Assalamu alaikum sa Shalom alaikum. Nga ibig sabihin, ang kalinaw. Okay? Nasabtan na ito na? Okay. So, Aramaic, Hebreo, Aramaic. Mura nagkuhan ba? Bisaya ang ngawaray nun, o Bisaya ang Cebuano. Diba? Bisaya man na siya puros, pero nadyo'y lahi nga mga word and terminologies. Pero, kung ikaw, Bisaya ka, mag-istorya ang waray nun, naay masabtan ni mo gamay. Di ba? Natay masabtan gamay. Bisaya man Japon. So, ingunaan na ang Aramaic, Hebreo o Arabic. So, mauna nga, Assalamu alaikum, Shalom alaikum. So, kung makadungog mo ingunaan na nga word, Assalamu alaikum, ayaw kakulba. Okay? Kay ang kani nga klase sa pagbati, no, itong greetings na ito, kani ang greetings nga gikan sa langit. Wala gimugna sa tao, kundili ang Ginoo mismo, ang Allah, maoy nagtudlo sa ato, na ingunani ang atong pag-greet sa katawhan, katong paglalang sa Allah kang Adan, ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala kang Adam, at tua ang mga malaika, ang mga anghel, og i-greet sila, og Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ha? So niadto si Adan, og iyang gigreet ang mga anghel, og ingon siya, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pasabot ana, ang kalinaw maanaa kaninyo, og ang kaluluoy sa Allah. Wa rahmatullah. Og bitubag ang mga anghel, wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Okay? Og nintubag ang mga anghel, og maanaasad kaninyo, og maanaasad kanimo ang kalinaw, ang kaluluoy sa Allah, og ang iyang grasya. Okay? Muna yung punto, muna yung meaning sa greeting sa Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Diba? So usahay ang uban magyaga-yaga ang ingon sila, assalamu alaikum wa rahmatullah wa umrakatuh. Ha? Ilang dugangan og istorya na wala sila manggod masayod unsa meaning. Karon kay mao may purpose ato ang Islam aware, that we should be proud of saying I am Islam aware, na nakahibalo na ka sa Islam, na dili ta magyaga-yagaan or dili ta magbutang og binuang nga ng mga istoryaha, kay balanon na nga mga istorya sama sa gisulti nako, dili na istorya nga gimugna lang sa tao, gisugo na sa Ginoo. Mao kini ang imuhang pag-greet, gigreet sa pinakauna nga tao ang mga anghel sa ingon ana nga greetings, o gigreet sa mga anghel ang pinakauna nga tao sa mao nga greetings. Okay, unsaon natin istorya gani? Assalamu wa usbu na to ha. Assalamu alaikum. Usbu na to. Assalamu alaikum. Ha, di ba? Assalamu alaikum. Kung kaya nimo dugtungan mo, kung kaya nimo malitok pud ang kasunod, wa rahmatullah wa barakatuh. Ang kalinaw maanaa kaninyo ug ang kaluluoy sa Allah ug ang yang grasya. Kanindot, di ba? Nindot kay nga greetings. Bahala kung sa imo ang mood. Nalagot pag galagot man ka, gisapot man ka, or unsa may imuhang mood diha, di ba? Kay okay ra nga i-greet sa imuha. Di parehas nang mag-ingon ka good morning sa usa ka tawo, unya gisapot ang iyang buntag kay nag-away sila sa iyang asawa. Good morning, ma'am. Okay, good morning diri kay gisapot ko. Di ba? Good afternoon, good evening. Unya, dili good ang evening. Pero bahalag unsay mood diha. Unya nag-ingon ka siya, assalamu alaikum. Ang kalinaw maanaa kanimo. Diba? O bahalag unsay mood nimo diha. Makaingon gyud ta nga nindot gyud kaayo. So kana nga greetings usa na kapag ampo, dili na basta-basta nga greeting. Ampo na siya. Kay nag-ampo ka sa Ginoo para sa imong kauban. Nag-ingon ka nga ang kalinaw, ang kaluluoy ug ang grasya maanaa kaniya. Di ba? Usa na kapag ampo. So mao na kumadunggan bitaw na ninyo sa mga Muslim kay hatagan nato og maayo nga pagtahod. Nganuman kay nag-ampo siya, ikaw nga nakadungog, nag-ampo siya para kanimo. Masabtan na to na. Okay. So karon ang ako ang topic, no? Ang Islam o Kristiyano asa ta nagpareho, no? Ang Islam, Kristiyano asa ta nagpareho. Daghay butang nga nagpareho ta og importante gayud nga atuan ang mahisgutan. Nganuman dili ang kwan nga unsa ni ato ang first meeting on our first talk kay differences ato ang istoryahan. No, we can talk about differences, but let's know about our similarities. Kay ngano gitudlo na sa Islam. Ingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Qul ta'alaw ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ingon sa Allah sa banal na Quran, tawga ang mga people of the book, ang angkan sa kasulatan, ang mga Kristiyano ug mga Hudyo. Tawga sila. Og ingna sila, ari kamo og hisgutan nato ang ato ang mga similarities. Ang magkapareho kanato. Okay? Sumaon na ato ang hisgutan unsa man ang mga butang nga naay pagkapareho kanato ug daghan kaayo ang pagkapareho sa Islam Kristiyano nganuman. Kay tungod ang Islam ug ang Kristiyano nga pagtuo naay mga commonalities in terms of a lot of key points. Okay? Daghan kaayo. Ug kana mao ang hisgutan nato. First and very important of it are the 6 articles of faith. Ang unom nga haligi sa Islam. Naitawag no haligi sa Islam. Pag ingon ka haligi, sa to pa kung sa balay pa, dili na mahimong lig-on nga balay kung walay lig-on nga haligi. Di ba? Sa ato pa, ang usa ka Muslim, dili siya mahimong tinuod nga Muslim kung wala sa iyaha kaning unom.
Okay? Unsa maning unom nga maupod ang naay similarity sa tuwa sa Islam. Ug napoy differences in terms of concept. So atwa nang hisgutan. What are the similarities and what are the differences? Okay? So una, ang pinakaunang similarities na naa sa 6 articles of faith kay ang believe in Allah. Ang pagtuo kang Allah, ang pagtuo sa Dios. Kay ang Muslim o Kristiyano, pareho kita nga nagtuo nga naay Dios. Nabay Kristiyano dili mo tuo sa Dios? Tanang Kristiyano gatuo naay Dios. Ang mga Muslim gatuo naay Dios. Okay? Karon is kani ang pagtukomon nga naa sa tuwa, pagtuo sa Dios. And in terms of differences, we have the differences in terms of concept. Okay? Ang konsepto. Okay? Kay sa Kristyanismo nga pagtuo, kay ang konsepto kay gitawag nga Trinidad. Di ba? To most of the Christian, sa kadaghan ng mga Kristiyano, mao ang pagtuo sa Ama ug Anak ug ang Espiritu Santo. Okay? Ngaingon pa sa ako ang sa catechism nga ang Ama ug Anak ug Espiritu Santo dili sila tulong Dios kundi usa nga Dios. Okay? 3 God o 3 persons in one Godship. Kaya ako graduate man ko Olpa. Dugay ko nagpuyo diri sa Iligan ay sa Broon. Okay? Silingan galing ako ni si Landa. Okay? Og close pud mi ni Landa kay sana silingan man mi no sa Propodso. Oo. Nag-eskwela ko sa fisheries, nag-eskwela pod ko sa Olpa. Oo. So ingon ta nga naay gitawag natong Trinity, and that is the concept of Christianity. And sa Islam naay gitawag nga concept nga tauhid. Okay? Kung sa Christian ang doktrina kay Trinity, sa Islam ang doktrina tauhid. Unsa may tauhid? Tauhid pagpasabot ang pag-ila ug pagtuo sa kausahan sa Allah. Okay, kausahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtuo sa Islam, klaro nga gisaysay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang pag-ila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng Allah sa Quran? Sabi ng Allah, "Qul huwallahu ahad." Ingna o Muhammad, katong ang mga Kristiyano, nangutana sila kang Propeta Muhammad, unsa man ang kinaiya sa Diyos. Ginaog sa Allah ang mga bersikulo, ang kaninga kapahayagan kang Propeta Muhammad. Ingon siya, "O Muhammad, inna o Muhammad, Allahu ahad," na ang Allah nag-inusara. Okay, ang Allah nag-inusara. Allahu samad, ang Allah walay panginahanglanon. Ang Allah walay panginahanglanon. Wala siya manginahanglan sa bisan unsa, bisan kinsa. Allahu samad. Og ang tanang katawhan og tanang gilalang nangailangan sa iyaha. Nangailangan sa iyaha. So ang Dios walay pangilangan. Huwa ganiyun na anil alamin. Ang Allah wala say panginahanglanon sa bisan unsa nga gikigilalang. Pero ang tanang niyang gilalang nanginahanglan sa iya. Mao na ang description sa Allah, mao na ang description sa Dios nga giingon sa Quran, giingon sa Islam. No? Og ingon sa Allah, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Og ang Allah wala nanganak og wala gipakatawo. Diri nagkalahi ang Islam ug Christianity. Okay? Kay sa Islam nga pagtulunan ingon nga ang Ginoo nga nag-inusara, ingon nga walay panginahanglanon, kay wala man say panginahanglanon, wala say anak. Mao ni pagtuo sa Islam. Mao na ang kalahian, diha naglahi ang Christian og ang Islam. Okay. Sa Islam gingon nga ang Allah wala nanganak, wala ipanganak. Wala nanganak og wala gipakatawo. So, sa panlantaw sa Islam, dili na wala gituuhan sa Islam nga ang Allah manganak. Kay ngano? Sa Islam nga panlantaw, ang Ginoo siya ang naglalang sa tanan, walay panginahanglanon, wala siya nangailangan og anak. Ingon sa Allah nga, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." O dili mubagay sa Ginoo
nga mubaton siya og Dios o mubaton siya og anak para kaniya. Ngano? Lahu kullun man fis samawati wal ard. Kay tungod ang Ginoo iyaha ang tibuok kalangitan ug iyaha ang tibuok kalupaan. So maunay panlantaw sa Islam nganong wala magdawat sa panlantaw sa Islam nga ang Dios nanganak. Ug wala pud ding dawat sa Islam nga ang Dios gipanganak. Kaya ang panlantaw sa Islam, ang Allah na pinakagamhanan, siya ang pinakadagko sa tanan. Siya ang pinakadagko sa tanan. Mao na madunggan ninyo mga Muslim mag-ingon, Allahu Akbar. Na mag-ingon na Allahu Akbar, mahadlok ang tao kay masinay bomba. Ingon na Allahu Akbar. Pasabot ang Allah, mao ang pinakadagko. Pag mangingon ta ang Allah mo'y pinakadagko. Dagko pa siya sa langit, dagko pa siya sa Jupiter, dagko pa siya sa sun, dagko pa siya sa moon, dagko pa siya sa unsa may dagko nga nakita nato. O wala na ito makita. You see, the whole universe, dili lang ato ang galaxy. The whole universe, because ang isa ka galaxy, balik na gamay sa science, no? Mangingon ta ang isa ka ang buong universe composed of different galaxies. Daghan kay galaxy diha. In every galaxy na ay solar system. Diba? Ang ato ang galaxy na ay adlaw, na ay mga planets, na ay mga stars. Okay? Sa isa ka galaxy ra na. Unya daghay billions, trillions, quadrillions, pila ka millions na gitawag nga galaxies sa tibuok universe. Karon kay ang Earth is not the biggest planet. Ang kaning atuang Earth dili ni ang pinakadagko nga planeta. Nay mas dagko pa. Di ba? Okay. Unya kita nga tawo asa man ta, sa Jupiter, sa Mars o sa Earth? Sa Earth ta. Ay kamag-ingon diri ta Neptune o naata dito sa Pluto. Di ba? So naata sa Earth. Unya ang Earth dili ang pinakadagko nga planet, nay mas dagko nga planet. Unya sa ato pa ang tao gamay ra sa gamay sa tanang creation sa Allah. Sa panlantaw sa Islam, ang Allah Akbar, ang Allah pinakadagko. Kay pinakadagko man siya, dili siya pwedeng mahimong sama kanato. Dili siya pwedeng mahimong sama sa tao. Dili kakaya ang lawas sa taong kwaon ang Ginoo, nga iyahang dadan-on ang Ginoo. Dili kaya sa kalibutan ng yuta nga mutungtong o maanaadri ang Ginoo, kay siya ang pinakadagko sa tanan. Ngayon pa sa Quran nga sa adlaw sa paghukom, ang iyang tibuok kalibutan matwiyatun biyadi. Ang tibuok kalibutan kay iyahang kumuton sa adlaw sa paghukom. The whole universe. Ingon, the whole universe naa sa kamot sa Ginoo ug iyang kumuton ang buong universe. So atong gisgutan kaganina nga galaxies naa na sa sulod sa universe. Ug dagko kayong tan-aw nato sa adlaw, pero di ay naapay daghang pareha sa adlaw. Kay star man ang adlaw. Ang star daghan makita-kita kanang daghan sa langit nga kagabi. Star pud na, ang mga star na adlaw pud na kung naduol lang sa atoa. Kaning adlaw na mo ning star nga pinakahaduol sa tuwa. Unya dagko kaayo. Kana tanan na kabutang sa isa ka universe o isa ka galaxy o kana kumuton lang sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. That is how greater is God. Inguna nakadako ang Ginoo. So mauna sa Islam, wala gidawat nga ang Ginoo mahimong tao o mahimong sama kanato diri sa kalibutan. That is the difference. Dito nagkalahi og konsepto. Okay? Unya, ingon sa Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, og walay bisan unsa maikatandi nimo kaniya. Walay bisan unsa maikaparis nimo kaniya. Sa ato pa, walay kapariho ang Allah, walay kapariho ang Ginoo, walay sama kaniya, walay bisan unsa nga butang nga maika-example nimo, maika-compare nimo ngadto sa Ginoo. Mauna ang pag-ila sa Islam mahitungod sa Ginoo. Okay? So, I am here to discuss kung unsay panlantaw sa Islam, pagtuo sa Islam. Sa panlantaw sa Christianity, nasayod mo kung unsay inyong nga doktrina o pagtuo.
Kasabtan nato na. But what we see here is that this is the similarities and we differs in the concept. Na ay pareho nato nga nagtuo ta sa Ginoo pero nagkalahi ta sa pag-ila o konsepto. Kasabtan nato na. So mao na ang panuna nga article sa Islam, ang pagkilala sa kaisahan ng Diyos, okay, kaisahan ng Diyos sa kanyang pagiging makapangyarihan na siya ay hindi nanganak, hindi ipinanganak at siya ay walang katulad. Karon, word nga Allah. Pag madungog na to ang word ng Allah, ingon sila nga, Diyos mana sa mga muklo, Diyos mana sa mga Muslim. Unsa di ay ang word nga Allah. Ang word nga Allah, mao kana ang pangalan sa Diyos nga wala mabag-o. Kay sa Islam, gi-implement namo ang giingon pa ni Jesus sa Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom comes, your will be done. Okay? Ang sa ingon niya, hallowed be your name. Dakilain ng iyong pangalan. Banalin ng iyong pangalan. Balanon ng pangalan sa Ginoo. Nakuha na to na? So, dili gayud pwede bag-uho ng pangalan sa Diyos. Nasabta na to na, gali giingon sa Mateo nga, dili pagagubon, dili pagadauton, dili pagausbon ang mga balaod sa Ginoo. Labi na, samot na ang pangalan sa Diyos. Nasabta na to na. So, ang pangalan sa Diyos nga Arabic, mao kana ang pagtawag sad ni Jesus sa Diyos. Makita nato sa Biblia. Nasayad ba mo na? Sa Biblia, nakita nato na. Asa sa libro sa Mateo chapter 27 verse 46. Unsay giingon dito ni Jesus? Katong bitaw si Jesus naa na sa cross. Nakapako siya sa cross. Unya nagtawag siya makusog na tingog ug nang-ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan ko nimo? Nganong gisalik o sige pulong gisulti dito? Gibiyaan, no? Gibiyaan. Nganong gibiyaan do ako? Nakuha na to. So, unsa ang iyang original nga kasulat? Makita po sa Biblia. Unsa istorya niya? Ili, lama sabaktani. Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Ili. Ngano? Kay ang pulong ni Jesus, kay Aramaik. Ang pulong ni Muhammad, Arabic. Ang pulong ni Moses, Hebreo. Ang pagtawag sa Hebreo, makita nimo sa Biblia, Eloy. Or Elohim. Nakuha na to na? Now, although may debate sa word nga Elohim because in original writings, ang im means plural. So, gidibatihan na sa mga scholar. Pero, let us not talk about the discussions or the arguments nga nasa ilaha. We say in Hebrew, gingon Eloy. Sa Aramaic, gitawag ni Jesus ang yang Ginoo, Il. Kay, ang Il means God. God. Sa Arabic, gitawag ni nga cellphone. No? Cellphone ni, no? Sa Arabic, gitawag ni nga Jawal. Pag ingon nako kani cellphone nako, mag-ingon ko hada jawali. Cellphone nako. Ako karon kay Jesus, ang God sa Aramaic ilah. Il. Sa Aramaic il. Nakuha na to. Karon kay gitawag man niya nga ang iyang Diyos ko. Mura sama sa pag-ingon nako, cellphone nako. Diyos ko. So Jawali dito Diyos ko. So il sa Aramaic ili. Dito nag-ingon siya ili. Kaya ingon siya my God. Ili. Ang original niya nga word is il. Na ang sa Aramaic ay sa Arabic kay ilah. So Eloy, ilah. Mao na ang gigikanan sa pulong nga Allah. Okay? Karon kay ngalan man ni sa Ginoo, mauna nga bisan asa ka magpadulong, bisan kinsa nga Muslim imong makaatubang, Chinese, Japanese, Korean, unsa pa man siya nga nasyon, African American, Bisaya, Tagalog, Maranao, Maguindanao, Tausug, pangutan na kinsa imong Dios, ingnon niya Allah. Japanese, kinsa imong Dios? Allah.
Korean, kasi mong Diyos, Allah. Allah rajapon. Di sila mag-istorya og laing nga word. Allah, because the name of God cannot be changed. Diba? Singon pa sila nga, bahala ramang gudon sa itawag nimo sa Ginoo. Importante na kaila ka dili. Nga naman, kay kung unsi pangalan nimo Marco. Oh, Marco. Unya tawagon ti ka bisan unsa nga pangalan, musugot ka. Dili. Dili ganito mo sugot tawagon to sa bisan unsa pangalan. Ini nga ingnon nimo ang Ginoo, bahala unsa itawag nimo sa iya. Dili, tawagon nato ang Dios sa iyang ngalan kay ingon pa ni Jesus, hallowed be your name. Balaan ang imong ngalan, balanon ang pangalan sa Diyos. So we call Him by His name. So muna kaming mga Muslim, bahalag asa mi mabutang, bahalag unsa nga nasyon, ang pulong gayud nga itawag namo sa Ginoo Allah. Dili mabago. Because we do not change the name of God. Dili kay tungod kay English ko mahimo ng lain. Kung Japanese ko mahimo ng lain. Akong pangalan, kung pangalan nimo Marco, muadto kag China, and then pangalan sa imo Xionghe, murag sungi man nasa ko ang ispulong. Diba? Musugot ka, pangalan nimo Marco, yung tawagon ka nito, Xionghe. Dili, di ba? Dito musugot. Oh. So, ngano musugot man ta sa ngalan sa Ginoo nga i-justify nato nga ang pangalan sa Ginoo by English, by Chinese, by Korean da. Dili nato na bag-uhon kay ngalan na sa Dios. So mao na sa Islam, gitawag namo ang Allah sa pangalan Allah ug wala bag-uha. So ang lesson makuha nato diri is that if makadungog mo sa pulong nga Allah, wala na siya nagtawag og laing Dios. Kang makadungog mo sa word nga Allah, nagtawag sa Ginoo nga nag-inusara nga naglalang sa tanan, nga wala nang anak ug wala ipanganak ug wala isama kaniya. Mao na ang Dios nga naglalang sa tanan, ang Allah. Nasabtan nato na, mao na pangalan sa Dios nga gipaila sa tanang mga propeta. Pangalan nga Allah. Okay? Mao na ang word nga Allah. So, dili na ta magsulti ha. Allah, alauna, alas 2, alas 3. Uban, mag-inguna na manggod sila. Nga, Allah, alauna, alas 2. Dili. Okay? Kay kung magiyagayaga ta sa pulong Allah, nagiyagayaga ta sa tinuod sa ngalan sa Diyos. Okay? So, ana ang pangalan sa Allah. Sa ito pa, kamu Kristiyano, kumutawag mo sa pangalan sa Diyos nga Allah, pwede ba? Mag-ingon? Pwede. Mas samot nga dapat tawgon nato ang Diyos nga Allah kung nasayod ta. Kabalo ba mo nga naay Bible nga ang gisulat nga pangalan sa Diyos kay Allah. Wala nila gibutang dito nga Lord God. Gibutang nila kay Allah. Magkalahi lang ang spelling. Kay ang pagsulat sa mga Muslim sa Allah kay A-L-L-A-H. Ang gibutang nila nga ngalan sa Allah kay A-L-A-H. Allah. Okay? Unsa nga libro sa Biblia? Scofield Bible. The Scofield Bible. You can search about the Scofield Bible naming God as Allah. Ila ang giusap pagkahuman kay na controversy sa ilahang simbahan. Okay? Hindi ilang gi-revise o gitangtang nila. Pero unsa ang pinaka-reason sa mga scholar nganong ala daw ang gibutang nila dito Allah daw? Ingon sila, because that is the original writing that can be found in the original scriptures. Sa to pa in the original scriptures, dito mauto ang ngalan na nakabutang Allah. Okay? Sa tuwa karon kay nakontento na ta pagtawag God, Lord. But the problem, my dear brothers and sisters, God, Lord is not a name. Sama ra sa pagtawag nimo sa tao nga engineer, attorney. Attorney, dili niya pangalan. Engineer, dili niya pangalan. Title to niya. Okay? Lord is not a name. God is not a name. But what is the name of God? And gipaila sa ngalan nga Allah. Now, Ustad, unsa man ang gitawag nga Jehovah? Ang word nga Jehovah, gipaila sa mga Jehovah's Witnesses in the 16th century. So sa ito pa, namugna ang pangalang Jehovah in the year 16th century. Sa ito pa, bago ang 16th century, walay nakaila sa word nga Jehovah. Okay? Sila'y nag-compose sa word nga Jehovah. Gikuha nila sa pangalan nga YHWH, nga gitawag nga tetragrammaton. Tetra means 4. Grammaton means word. Tetragrammaton means 4 words. Unsa may 4 words? The YHWH. Mao ni tetragrammaton. YHWH.
Ngaron, nagproblema sila kay YHWH is a consonant. YHWH are consonant letters. Tama? Consonant. Unya, consonant, mabasa ni mo. Dili, kinahanglan sa English na ay vowels. Mao na nga gibutangan og vowels ang YHWH nahimo karong Yehuwa, Yahuwa, Yehuwa. Nakuha na to na. So aron mabasa, kay di man mabasahan. Problem nganong nahimo mang nagproblema sila nga dili man mabasahan. Kay ang original writing niya Aramaic. Nakuha na to. Ang original writing niya Semitic language. Ang Semitic language para masayod mo, walay vowels. Why vowels? Ang Semitic language, why vowels? Ang vowels gitawag nga haraka. Makita nimo ang haraka or kanang equivalent to vowel sa taas sa letra sa consonant. Dito maingon kung basahon siya nga with a, basahon siya with e, o basahon siya with u. Sa katong na ay sign dito sa taas sa letra. Unya kay transliterate man nila, ang nakuha lang nila nag-result ay consonant letters. Unsay original niya? Ang original niya, ang YHWH is Yahuwa. Unsa may dili Yahuwi. Dili Yahwi. Ang original niya is Yahuwa. Unsa may Yahuwa? Ang ya sa Arabic murag exclamatory word. Pagingon ka nga ya rajul. Rajul means lalaki. Ya rajul. Oh, lalaki. Ya means oh. Okay? Oh, like for example, ya shurti. Oh, police. Shurti means police. Oh, police sa Arabic. Ya shurti. Ya. Oh, nakuha na to na. Ya huwa. Unsa may huwa? Katong gibasa nato ko ganina nga word. Qul huwallahu ahad. Nadunggan ninyong huwa? Ha? Nadunggan ninyong huwa? Qul huwallahu ahad. Nadunggan ninyong huwa? Unsa ingon niya? Qul inna huwa siya al-ahad ang nag-inusara. So sato pa ang huwa siya. Ang word nga huwa means siya. So ingnon, Yahuwa, he. Yan ang pasabot ana in original writings. He. Siya, ikaw nga Diyos. Nakuha na to na. So diya gikuha, mao na magdungan na, hallelujah. Balihon na nimo, Yahuwa Allah. Nakuha nimo? Gibali. Nakuha na to na. Ang original niya, Yahuwa Allah. Pasabot nga, ikaw Allah. Ano pasabot niya? Naintindihan na to na? Nasabtan na to? So, sa ato pa, ang word nga Yahuwa, nagigikanan sa word nga Jehovah, gibugna na siya sa Jehovah's Witnesses in the late 16th century. But the original writing says that the original name of God, ang tinuod nga pinaka-original nga ngalan sa Diyos kay Allah. Wala lang nato masayran. Wala lang ta makahibalo. Kay ngano, kay kadaghanan, we have to accept in the reality. Kadaghanan sa mga Kristiyano, kay ning dako ta nga we are full of misconception mahitungod sa mga Muslim. Gali sa una may dumduman pa nako ngayon sa kong auntie nga pag makakita silang Muslim ingnon silang ginikanan, hala sulod na mo diha kay dili mo manulod karon mga bataa mo agi bitaw ng Muslim diha. Hadlokon. Murag ang Muslim wakwak. Nakuha niya, hadlokon. And mo dako ning dako kita nga naa ta ani nga klase sa misconception. Di ba? Nga, wala ta kabalo nga ano man nga ning dako ta nga ang ato ang perspective nga kontra nato ang Muslim. Nga nganong ning dako ta nga lain man aton lantaw sa mga Muslim niya. Kita na ko nga unsa na may mga buutan pud nga Muslim, saan pud kanay buutan nga Kristiyano. Di ba? Ingon pa sila mga kuan. So una nga kailangan masayran nato. Mao na karon nahibalo mo kinsang Allah, nakasabot mo karon ug mawala ang prejudices ang discrimination. Kaya nakasabot mo kinsa si Allah.
Bali, bisan ako, di ay pwede ko mag-ingon, Allah. Ang akong Diyos, ang Allah. Kaya ano man, ang Allah pasabot, ang nag-inusar nga Diyos, nga naglalang sa tanan, nga wala nga nako, wala ipanganak, wala sama kanina. Mao nang Allah. Okay? Karon, ikaduha nga punto. Next is the belief in angels. Ang pagtuo sa mga anghel. Ang mga Kristiyano nang tuo sa mga anghel, di ba? Ang mga Muslim sad nagtuo sa mga anghel. Nasayod ba mo ana? Nasayod ba mo ana ang mga Muslim nagtuo di ang anghel? Ha. Kanang si Anghel Gabriel. Kaduog na mong Gabriel, ingon pa sila nga si Arkanghel Gabriel. Di ba? The Archangel Gabriel. Di ba? Gituuhan na sa mga Muslim na ana sa Islam. Okay? Na ang mga Muslim nagtuo sa angels. Okay? Pero unsa man ang panlantaw sa Islam sa angels? Ang panlantaw sa Islam sa mga angels, that the angels are created from light. Ang mga anghel, gilalang sila gikan sa liwanag. 3 creations manggod ang Ginoo. Naa si tulong nga gihimo nga importante. Usa ang una, tao. Ang tao gilalang sa Ginoo gikan sa lupa. The angels, ang angels gilalang sa Ginoo gikan sa liwanag. The jinn, unsay jinn? Mga engkanto, jinn gilalang gikan sa apoy. Okay? So ang tao gilalang sa yuta, ang angel gilalang sa liwanag, ang jinn, ang engkanto gilalang sa kalayo. Mauna nga kanang makit-an nato nga mga wakwak diha, kapre diha, unsa diha, mo ni gitawag nga jinn. Ha? Jinn. Kanang makita nato white lady diha, mo ni gitawag nga jinn. Kanang ingon nila mga duwende diha, unsay pangalan diha, mga nay gitawag nga mga jinn. Okay? Dili nang makita nato nga white lady diha nga ligaw nga espiritu. Dili ila ligaw ang espiritu. Kay ang pag-ingon nimo ligaw ang espiritu, sato pa daot ang sistema sa Diyos. Ano man, namin nasa laang. Ha? Kung sa tubig pa, sa tubo pa, kung nailiking, naidaot. So nga nung nasa laag man ang espiritu, daot di ang sistema sa Diyos, kaya namin nasa laag. So dili na to pwedeng nun nga ang espiritu nasa laag o ligaw na espiritu. Kay pagyagayaga ato sa Ginoo. Nga nung ingnon mo na nailigaw ang espiritu, ang Ginoo pag namatay ang tao, ang Ginoo maglagay diyan, na ay sistema ang Ginoo diha. Dili maligaw ang espiritu. Unsa na makita na tumahinguna gitawag nga jinn. Ha? Jinn na karon ang anghel kay gikan sa liwanag. Daghay mga anghel. Daghay mga anghel. Kabilang sa anghel nga pinakadako si Jibril, si Gabriel. Si Gabriel, mao'y anghel nga gadala sa mga mensahe sa mga propeta. Kung magnaog gani ang Ginoo og mga pulong ngadto sa iyang sugo, iyang ipadala si Gabriel, mao'y magdala sa mensahe dito sa propeta niya. Okay? Maupod na ang anghel nga nagdala og mensahe kang Hesus. Okay? Nga gi-represent sa Kristiyano sa dove, kalapati. Okay? Now, the Holy Spirit, ngayon sila. Okay? But that Holy Spirit is actually the angel. Makita nimo sa Acts, nga katong anghel, nga nagpatira pa sa iya ang tao, yung siya, ayaw ko, wag mo akong pagpatirapaan, sapagkat ako ay nilikha lamang ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin nga, ang angel, okay, kani nga ang angel na katulad ni Gabriel, si Gabriel ay pinapadala ng Allah para sa mga anghel. Mao ni niadto, no? Kang Hesus, mao ni niadto kang Moses, kang Abraham, sa tanang propeta. Sila ang magpakita sa mga propeta, si Angel Jibril. Okay? Naapilaing nga angel. Unsang nga angel? Angel of death. Ang anghel sa kamatayon. Siya'y mukuha sa kinabuhi sa tao. Naay anghel nga gitawag nga si Anghel Mikael. Si Mikael, unsay trabaho niya? Siya ang magpaulan. Siya ang magpatubo sa mga pananom. Pinaagi sa instruction sa Ginoo sa iya.
Naay anghel nga ang iyahang trabaho kay mao ang mag-ihip og trumpeta. Unsa nga trumpeta? Trumpeta sa adlaw sa paghukom. Ang iyang trabaho sugod sa gihimo siya, gatindog siya hantud karon. Karong giistorya ta, gatindog ning anghel ug gatagad siya sa utos sa sugo sa Ginoo sa Allah nga ihipan mo ang trumpeta para sa pagkagunaw ng mundo. Gatagad ra siya nga ihipan ng trumpeta. Mao na si anghel Israfil. Ang kanila mga anghel wala sila'y gitawag nga free will. Ang ilahang mga buhat, ang ilahang mga gina-implement kung unsang gisugo sa ilaha. Dili sila sumuway, hindi sila sumusuway sa Dios. Unsay gisugo sa ilaha mao tibuhaton nila. Maunay hinungdan nga ang mga Muslim wala magtuo kang Lucifer nga the fallen angel. Si Lucifer gitawag sa Islam nga Iblis. Dili siya fallen angel. He is from the jinn. He is not an angel. He is from the jinn. Gikan siya sa mga engkanto. Okay? Kaya ang mga jinn na ay maayo sa ilaha, na idautan sa ilaha. Ug ang Satanas gikan sa jinn, lahi siya sa jinn. Ang Satanas ug ang pila ka inahan o amahan sa Satanas kinsa? Si Iblis o si Lucifer. Naron kay si Lucifer nganong nahimo man siyang Lucifer? Di ba kay ingon siya maayo siya dahil nahimo siyang Lucifer? Ngano kay gisuway niya, gilabag niya yung batas o yung utos ng Dios. Karon kay ingon ta ang anghel dili sumusuway. Unsay musuway sa Bisaya? Musupak. Dili siya musupak sa Ginoo. Ang anghel, si Lucifer ning supak sa Ginoo nga man, dili siya anghel. Unsa siya? Jinn. Kabilang siya sa jinn, nilikha siya mula sa apoy. Naintindihan natin yan? So siya ay hindi anghel, siya ay isang jinn. At ang mga anghel, hindi sila sumusuway sa Diyos, dili sila musupak. Ug ang mga anghel dagko kaayo. Ingon sa propeta, pagkakita niya kang anghel Gabriel sa langit, nakita nga siya na ay pakpak. O ang pakpak ni Gabriel 600 ka pakpak. O ang kada usa nga pakpak matabunan niya ang tibuok langit. O pagbukas sa iyang pakpak kay mga tagak ang mga rubies and diamonds and jewels. Ug ang Allah ang nasayod kung unsa to sila. O asa to nga hulog. Nakuha na to na. So ang dako kasi pakpak. Unsay taw na to? 600 ka pakpak. Okay? Una panapay narration nga ang anghel nga dagadala sa trono sa Ginoo, gadala sa trono sa Allah, ang kaning ilahang tainga airlab kaning niya moni airlab. Ang kanilang airlab taman sa ilang shoulder is 700 years of travel. Kita mo na? Taman diri. Kung imuhang travelon 700 ka tuig nga pag-travel bago ka mo abot gikan diri taman dra. Unsay pasabot? Ingon na sila kadagko. Ang langit gani, ang tibuok kaning buong mundo natuyok gani ni Magellan. Pila lang katuig. Ang earth lang unya ang 700 years. Mamatay na lang si Magellan, dili na maabtan. Di ba? Ingon na kadagko ang mga anghel katong gadala sa trono sa Allah. Karon pangutana, imagine ninyo, kung ingon ato kadagko ang anghel, unsa pa kaha ang naglalang sa anghel? Unsa pa kaha ang Ginoo nga naglalang sa anghel? Mas samot nga dagko mao ang anghel. Mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah. Nasabtan na to na, mao na ang may tungod sa anghel. And wala na kayo oras. Sakto? And the last part, ikaw na sa tulo? Yes, continue the 3. So, ang last part na to is that the belief in the messengers. Ang pagtuo sa mga propeta.
Okay? So ang mga Muslim nagtuo sa mga propeta, tanang propeta nga gipadala sa Allah. Dili mahimong Muslim ang tao kung di siya muila sa propeta. Kabi apil diha na ay gitawag nga 25 prophets. 25. Pila? 25 ka prophets. Pero kato ang ginganlan sa Ginoo nga propeta. Pero naapay propeta ning sa hiro gipadala sa Allah nga dili inato mabilang. Ang 25 mao ra nang nanganlan. Ang other wala manganli. Nasabtan na to na. So karon kani nga mga propeta ang pinakadako sa ilaha si Moses, si Noah, si Moses, si Abraham, si Jesus, and the last si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang 5 nga great prophet. Kinsa gani ang great prophet sa Islam? Si Noah, si Moses, si Abraham, si Jesus, o si Muhammad. They are the great prophet of Islam. Unya istad na mention nimo si Jesus. Nagtuo nimo kang Hesus, nagtuo mi kang Hesus. Nagtuo mi kang Hesus isip usa ka propeta nga sama kang Noah, kang Moses, kang Abraham o kang Muhammad. Okay? Nagtuo mi kang Hesus nga propeta nga gipadala ngadto sa Israel. Okay? Si Muhammad gipadala sa tibuok katawhan. Si Jesus gipadala siya sa ngadto sa angkan sa Israel. Sama sa gisulti sa Mateo chapter 19 verse 24. I am not sent but unto the lost sheep of Israel. Wala ko gipadala gawas sa mga nawalang karnero sa angkan sa Israel. Mauna nga pag-ila namo kang Hesus ug mauna nga si Hesus dili maghimong Muslim ang tao kung wala siya motawod kang Hesus. Ning ilami kang Hesus gali hasta ang balbas ni Hesus among gisuon. Wala lang ko. Pero ang uban na to na si brother oh. Okay? Taas yung balbas. Ngano na ang mga Muslim dili nimo mahimong anti-Christ. Ngano? Kung tanawon nimo ipag-compare nimo ang naong sa Muslim ug naong sa pastor, asa may nas naong ni Hesus? Wala, joke ra na ha. Wala og akon sa mga ubang pastor. Matao pasabot diya nga asa may mas dulag naong. Ang Muslim kay naay balbas sama sa pagkabalbas ni Hesus. Kung unsay mahimo ng porma ni Hesus, gayahin din namin. Puti ang permitted suot ni Hesus. Kami mga Muslim, paborito namo puti. Si Hesus gilubong siya unsa man, giputos og puti. Giputos og puti sa mga sa Islam paglubong. Si Hesus pagpatay niya wala gihayag pila ka adlaw gilubong. Kami pong mga Muslim ilubong namo na diretso. Si Hesus gibalsamar, wala. Kami sang mga Muslim dili balsamaron. Di ba? So kami mga Muslim, kami nag-ingon nga kami kung ang Christian means the followers of Christ, kami mag-ingon we Muslims, we are Christian that sense. By that sense nga followers of Christ, we follow Christ. We follow Jesus. Gali si Jesus, Matthew chapter 4 verse 2 nagpuasa. Kaming mga Muslim nagpuasa. Unsa man pagpuasa ni Jesus, ning kaon nagtabirak. Unsa man pagpuasa ni Jesus, wala ning kaon, wala nag-inom. Gali ingon sa Matthew chapter 4 verse 2 nangabiyak ang kanang labi. Tungod sa kagutom ug kauhaw, sama sa mga Muslim, nagkaon kami sa gabi, sa buntag, way kaon, way tubig. Nakuha na to na. Paunsa man mag-greet si Jesus? Ang Ginoo maanaa ninyo o ang kalinaw maanaa ninyo? Ang iyang pag-greet, ang kalinaw maanaa ninyo, Shalom alaikum. Ang mga Muslim, paunsa mag-greet, Assalamu alaikum. Si Jesus, pag siya mo ampo, magunsa magampo si Jesus, magsayaw, magkanta, magsujud si Jesus, magtirapa, maghapa si Jesus, magampo. Mao na ingon sa mga uban gaya-gayaga nga kani mga Muslim sige tuwad sa pagampo. Magtuwad man sila pagampo. Dili man gatuwad, gahapa man lang gahapa. Pero ayaw kalain nga ang Muslim nagtuwad sa pagampo kay Jesus nagtuwad pag pagampo. In the book of Matthew chapter 26 verse 39, si Jesus ay nagpatirapa at nanalangin. At sinabi niya, Diyos ko, kung maaaring ilayo mo sa akin ang sarong na ito, hindi sa aking kagustuhan, not through my will, but your will. Pamilyar na mo ang kanang verse? That is in Matthew chapter 26, verse 39.
Matthew chapter 26 verse 39. Okay? Ang siya mag-ampo ni Jesus, naghapa. Ang mga Muslim sa nag-ampo, naghapa. Nga naman, kay ang paghapa, maoy pagpaubos ni Muslim kagalingon, ngadto sa Diyos nga naglalang kanimo. Ang pinakataas nga parte sa tao man gud iyang agtang, di ba? Mo na unay gitaod nato nga tao ingon ta, good morning ma'am, good morning sir, di ba? Mataod ta, naog nato kay mo niyang highest nato in we bow down to show honor. Okay? Sa Islam, ang pag-bow down is only to Allah. Mao na ka kung kinsay mga teacher diri, kung naay Muslim nga religious na estudyante ninyo, dili siya mag-bow, dili siya mag-ingon lang siya, good morning ma'am, good evening ma'am. Dili siya mag-ingon, good morning ma'am. Okay? Kay sabtan ninyo kay ang Islam, dili mag-bow down but to Allah. Okay? Nag-bow down lang kami only to one God who created everything. But we can still show respect by saying, good morning ma'am, good evening ma'am. Okay, nag-school ako sa OLPA, ako nagipasabot akong mga classmate and even my teachers. Okay, ako mga Christian Living teachers. Ako ang gipaingon sila, by the way, taas kay akong grade sa Christian Living. Ako niya, pinakadakong grade na ako, ang Christian Living. Okay, and we always talk with the theologian na mo, Pastor Roy Valdez, one of my teachers. Hindi ko alam kung sino nakaabot sa inyo sa iyaha. Okay? Teacher Roy Valdez. During the time of Sir Sumabong. Namuna akong time sa iyaha. So, muna nga, mag-call mo sa iya, good morning sir, good morning, dili mi mag-bow down. So, muna ang pagtuo sa Islam may tungod sa Allah, sa mga anghel, o sa mga propeta. Unta nakuhaan na ito na og knowledge and information. Wala na tayo oras. We have another lecture. I-discuss niya ang uban pa, inshallah ta'ala. Maraming salamat sa inyong oras. Assalamualaikum warahmatullahi